grabe naman itong topic ni Sir Bud, no? Lacson! Tinuliksa ang katangahan ni Marcoleta. Tragis, anong katangahan na naman ni Marcoleta dito? Ha? Sa patakaran ng BRC hearings, wala siyang common sense. Tragis naman to. Basag na naman si Marcoleta. Sige, pakinggan natin si Bud. Magastar. Umpisa natin kay Bud Castor. Sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe, ma'am. Maraming salamat po. Sir Bud, bahala ka na. Diyos ko po, Rudy. Bawasan natin yung background music natin. Yan. Ayan, para marinig natin si Sir Bud. Sir Bud, pasok. Bilisan natin to, Playback. Buenas noches, damas y caballeros. Muling dinurog ni Senator Ping Lacson. Agoy. Itong katunggali niya sa Senado na si Neophyte Senator Rodante Marcoleta. Agoy. Sabi niya napakatanga daw dito na wala itong common sense o sentido komun. Ay, really? At asartado naman si Marcoleta. Sa sagot niya, parang nagmamakaawa na siya na bakit siya daw ang parating pinupuntirya ni Senator Ping Lacson. Siya naman kasi nauna na tuloy-tuloy na inupakan si Ping Lacson. First day pa lang nung nakuha na nito yung BRT. yung Blue Ribbon Committee galing kay Marcoleta ay inupakan na niya ito kung ano-ano man issues, at parang tinuturo pa niya ito kung anong gagawin. So yun, binanata na siya tuloy ni ulit for the end time, binanata naman siya ulit ni Senator Ping Lacson, lalo na sa issue ng interparliamentary courtesy, kasi recently at even a few months back meron nga itong ginawa na parang minority report si Marcoleta at si Amy Marcos. Parang inunahan pa nila yung partial report na ni-report ni Ping Lacson formally sa plenary ngayon, kahit kulang pang boto, 7 boto lang out of 9 votes. So hindi pa niya ito pwede talaga i-submit for action sa Senado. Pero nag-deliver na siya ng speech detailing yung partial finding ng report. At doon, pinanata niya si Marcoleta dahil hindi lang sa minority report but recently or last week ata, meron rin ito nag-deliver ng speech kung saan binanata niya si former Speaker Martin Romualdez at sinabi niya bakit hindi ito na-imbestigahan o hindi ito na-imbita o hindi ito pinapunta ni Ping Lacson sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya medyo napuno na si Ping Lacson dito. In-explain niya yung interparliamentary courtesy. Sabi niya na kahit si Marcoleta rin, kung binuhay na naman niya, binuhay na naman niya yung issue ng SOSE, Statement of Asset Liability, yung Statement of Expenditures and Campaign Contributions ni Marcoleta, kung saan nakatanggap siya ng less than 100. Hindi niya dineclare ito. Kasama na dito sila Mike Defensor na nagbigay ng 30 million. So sabi ni Ping, kung si Marcoleta rin ang imbestigahan ng House at kung ipapasumon siya sa House, pupunta ba siya? Sabi niya, ganun rin, pinatawag rin nila noon sa Quadcom hearing si Bato de la Rosa. Hindi rin naman pumunta si Bato de la Rosa at pinayuhan pa siya ni Chis Escudero na wag umattend sa hearing ng Quadcom on the issue of extrajudicial killings. Pati si Bongo. So pati si Bongo in-invite rin, pero hindi nga sila umattend kasi dahil mayroong pahayag si Royina Garma na linking Bongo. So dalawang senators ang pinatawag. Pero bakit ngayon ini-insist ni Marcoleta na ipatawag itong si Romualdez, former Speaker Martin Romualdez? Although tayo naman sa tingin natin dapat rin pumunta si Romualdez. Pero yun nga,
sa ngayon, from the side of Ping, meron naman sila inoobserbahan na interparliamentary courtesy na matagal ng tradisyon sa Senado at Kongreso. So sabi niya, ang kulit-kulit mo dyan sa issue na yan, wala ka bang common sense? Sabi niya. Aray ko, So, ito, i-play natin in as in case hindi sinabi ito ni Ping napanood Lacson yun, sa vlog natin kanina. putra ki, sampal, Yung live, medyo mahaba kasi. sampal kay Marcoleta yan. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal So notification. isa rin yun na ginagawang dahilan ni Marcoleta kasi pito lang ang nag-sign eh. Ay, So pito far, ha? Nadagdagan Kulang na ng isa. kulang. Ito ay Dalawa pa. of course, si Ping Lacson, si Senate President Tito Soto, alalahanin niyo mga pangalan nito, si Senators Bob Aquino, Okay. Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, at humabol today si Senator Rapi Tulfo. Pero pito lang sila, dapat anim yan para ma-report out na talaga formally Nine. sa plenary. At makagagawa na sila ng mga rekomendasyon. So pito lang, si Lacson, Tito Soto, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Kiko Pangilinan. Pito lang. So ito si Marcoleta, dinahilan niya na wala daw kopya ng papel, electronic lang. High-tech na tayo ngayon. Kaya electronic lang. So ito ginagawa pa rin niya dahilan sa hindi pag-sign. Kaya sabi ni Ping, wala ka bang common sense? Ha? Modern age na tayo. Hindi ka na kailangang maghanap ng papel. Andyan na yung electronic copy at electronic signature. Kahit mga staff mo yan, pwede gawin yan. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. For the record, the Partial Committee report was circulated on February 11, 2026 to the members of this committee for thorough study and consideration. As provided in our rules, Section 1, Article 5, Blue Ribbon Committee Rules, committee reports must be signed by a majority of the committee's members before they can be filed with the Bills and Index Division of the Senate. Given the scale of the investigation and the details of the discussion, which, as you all know, reached more than 400 pages, sans the annexes, each member has been afforded more than sufficient time to examine and scrutinize the full substance of the report. Everyone is given a full opportunity to review and propose revisions, modifications, deletions, and corrections. In line with Senate practice, we have provided an advanced portable document format or PDF copy to every office to allow our members to sufficient time for review. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. I therefore thank our colleagues, Senator Erwin Tulfo, our Vice Chairman, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, and the latest, Senator Rapi Tulfo, who have signed the partial report. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Yun. Diyos ko, Lord. Condemnable naman talaga kasi sabi nga ni Tito Soto, dapat sinanay na lang nila pagkatapos para lang report out. Pagkatapos doon na magipagdebate sila, at least na-sign nila, in-approve nila, parang in-acknowledge nila, nabasa nila yung report at sinusuporta nila yung paggawa ng Blue Ribbon. Pero committee hearing. Pero ngayon nakikita natin na parang pinopolitika talaga nilang issue, especially si Marcoleta. At ito naman si Marcoleta, parang nung nagsalita na siya na gusto niya sana i-interpret si Ping, pero sabi ni Ping, hindi muna ako I will not answer to Juan, or I will not yield to interpellation unless na-sign na ito ng 9 senators. Pero humirit pa rin si Marcoleta. At one point, sinabi pa niya, bakit ako na lang ang pinupuntirya mo? Parang pa-drama effect pa. Parang siya pa ang kawawa. Siya pang umiiyak.
tingnan nyo to. Unti-unting Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po doon sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Questions Asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabuntong lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun, sa aking palagay kung hindi sila. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya, sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang President, ikaw naman ang Vice President. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Noong umpisa po, talagang ganun na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niya track record, noong umpisa, nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, walang di ba tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problema ito. Nakakatuwa, marami sa inyo may mga obserbasyon. Na tama naman na parang manang-mana si manang-mana si Marcoleta sa anak niya eh. parang anak niya si Paulo ang nagsasalita eh. Parang siya na yung out of line, na siya na yung wala sa issue, wala sa topic. Pero parang kung magsalita siya, parang pine-persecute pa siya ni Jinky Luistro, parang pine-persecute siya ni Terry Ridon, parang pine-persecute siya ni Laila de Lima. Ganun ang ginagawa ni Paulo Marcoleta. So nagmana pala dito dito naman si Marcoleta, parang siya pa ang kawawa. Pero nakita naman natin from day one, mula napunta yan na Blue Ribbon Committee, ang dami ng hirit si Marcoleta, di ba? Isa sa mga kabastusan ginawa niya kay Ping Lacson, yung isinaksak niya. Normally kasi dapat ilista mo yung witness eh. Pagkatapos i-submit mo yung affidavit kay Ping. Pero sa chairman, ito parang sinurpresa niya si Ping eh. Isinaksak niya kay Ping itong si Gutesa. Itong si Gutesa, naalala niyo si Gutesa, yung original maleta boy, So marami pa kababalaghan at saka marami pang debate ginagawa niya, hindi lang kay Ping Lacson, pati kay Senate President Tito Soto, dahil paulit-ulit niya iginigiit yung personal interest niya sa mga diskaya, yung gusto niya ibigay ito ng paulit-ulit niya isinasaksak. Naririndi na nga napipiko na nga si Ping sa kanya, si Ping Lacson eh. Kasi kahit anong issue pa, at doon pa rin bumabaksak sa paghihingi niya ng mabigyan na balagay sa Witness Protection Program ang mga diskaya, bagay na hindi naman nangyari. At yun rin, nag-away rin sila sa issue ng West Philippine Sea. Kumbaga, nakuha na talaga na yung pasensya ni Ping,
kilala ko naman si Ping eh, hindi naman niyang ganyan kapikon eh. Pero masyado na talaga napunuan sa kanya si Ping. Kaya ngayon pati last week, di ba? Pati bunbunan niya inupakan na ni Ping. Kaya ito, umiiyak na siya. Parang siya pa ang kawawa. So buti naman ha. At sana maramdaman na niya na yung kabastusan niya ay babalik rin sa kanya. Yung pagpupush niya ng mga personal interest niya, selfish interest niya, and best interest of the country ay babalik rin sa kanya. So yan So yan ang latest sa gera ni Ping Lacson at ni Rodante Marcoleta. Medyo lahat ng report ni Ping kasi alam na natin, kaya ito na lang muna inihabol natin kasi ito yung walang katapusan. Parang yung si Manny Pacquiao at saka yung mga kilala niya mga kwan noon, mga rematch, parati may mga rematch sila Oscar de la Hoya, parang ganito rin itong dalawa. So anyway, kanina serious, ngayon naman medyo comedy naman. Tayo dito sa pwede na talagang best actor itong si Marcoleta sa paawa effect kay Ping Lacson. Basang-basa na kasi ni Ping kasi si Ping allergic sa mga korap o allergic sa mga politiko, yung interest lang nila ang pinupush. Kaya no wonder, naging natural enemy na talaga sila ni Marcoleta. So sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Recap lang sa nangyari kanina. Kung gusto nyo panoorin yung... Grabe naman Ano bang nangyari dyan? Diyos ko po, Rudy. Ay inaya Marcoleta, ano na? Diyos ko po. Anak ko po. Nagkakuha na sila dito kanina, no? Anak ng kamote. Nako po. Paano ba yan nakapsat? Ang sakla to. Napipikod na si Marcoleta. Bakit ako yung tinatamaan? Anak ng putra. Kasi wala ka kasing katigil-tigil, no? Talagang talagang papansin ka din eh. Diyos ko Lord. Itong neophyte na senador na to talaga, Diyos ko Lord. Diba, Arda yan? I am Batman. Anti-Babe, shout out. Sa mga bagong pasok, shout out sa inyo. Good evening, no? Pinagtatawanan natin si Marcoleta. Parang sinampal niya kaliwat kanan. Sinampal ni Senator Lacson, no? Common sense, walang common sense. Diyos ko po, Rudy. Ibang klase talaga. Siya, punta tayo kay Attorney Enzo Recto. Countdown muna tayo. Maraming salamat, Alsat. Again, like and subscribe po tayo.